Magandang hapon po mga kapuntos, at sa hapon pong ito meron po akong i-feature na video sa inyo na bigyang linaw punto por punto yung mga tanong gaya na nakukuha sa mga pangangaral ng mga ibang sekta na patungkol sa sino ba tong mga Maria sa Biblia. Kasi sa Biblia merong Maria na pinasukan ng maraming demonyo at meron ding Maria na ina ni Santiago. So, ito ay lumalabas sa kanilang isipan na itatanong nila kasi may pangangaral ng mga sulpot na si Maria daw na ina ni Jesus ay may maraming mga anak. So, ating ibigay sa ating kasamahan ang pagbigay ng linaw sa isyong ito na si Mama Mary ba daw na ina ni Jesus ay may maraming anak at isa na doon si Santiago. Yan ang ating alamin. Pero bago muna yan, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Okay, ngayon, thank you. Dito naman tayo kay Annalisa Labiaga. Annalisa Labiaga, good evening. Good evening po. Good evening. Tanong ko po ay di ba nung linggo kasi sino po ba yung Maria na si Maria Magdalena, sino po ba yun? Saka yung mga iba pang Maria, katulad ng Mariang, ewan ko kung Maria ang pangalan nito, yung sinapian ng 7 limon. Sinong Maria yon? Saka yung babae ng sahid. Yung sinapian natin mo, sino yon? Sino Maria yon? Yung tanong niya? Opo. At saka yung sinapian ng 7 demonyo, di ba, nandun po sa bag. Okay, bigay natin ang pagsagot kay Brother Edgar. Guntipan yun, mga sinasabi doon. Brother Edgar, sino daw Maria yung pinasukan ng 7 demonyo? Wala, hindi available for Brother Edgar pala. Dito na tayo kay Brother Junre. Brother Junre? Yes, bro. Sino daw Maria ang pinasukan ng 7 demonyo? Si Maria Magdalena yata yung ibig kong sabihin na inaalian ng pitong demonyo na inalaya naman ng Panginoong Jesucristo at nung napalaya nang sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo. No, yun yung Maria na gustong batuhin. Hindi pala yung lumapit sa kanya doon sa sa pagkainan, tapos sa pinahira ng langis ang kanyang paa at inano sa buhok, no? Pinunasan ng buhok, tapos gustong sawayin nung isang langis o pabango? Pabango pala. Pabango, tapos yung pabango, tapos labihan nito ng Jesucristo yung isang modyo na nung pumasok ako dito sa bahay mo, hindi mo man lang inugasan ang aking paa, pero ang babaeng ito, binilagyan niya ng pabango. So, yun yung babae na yun at yun nga, nabago. Sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, naging santo, at siya pa ang pinakaunang pinakitaan ng Panginoong Jesucristo according to the Bible. According sa tradition nating Inang Birheng Maria, pero sa Bible, siya ang pinakaunahang babae nakakita sa Panginoong Jesucristo after ma-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo. Si Maria Magdalena yung kapatid. Yan. Pero itong Mariang Marta, iba po ito. Mariang kapatid ni Marta. Si Marta, siya yung kapatid ni Lazaro na lumapit sa kanya nung namatay si Lazaro, diba? Lumapit siya sa kapatid ni Lazaro. Yung nagsabi na kung nandito ka lang sana, hindi siya mamamatay. Tapos, nahabag natin Panginoon sa Kristo. Sister? Iba. Iba yun. Pinsan yun ni
pinsan yun ni ni Hindi. basta Brojando, 3 Maria yan sila eh. Basahin mo nga yung John 1925 yata yun to 27. Brojando, pakibasa ka mo. John 19:25 to 27. Okay, tingnan natin. Sabi naman dito, nakatayo muli sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria na taga Magdalena to. Yan, Brojando. Yan. Oh. Tatlo yan sila ng Maria na binabanggit ko rin yan, no? Maria na ina ni Jesus, Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria na taga Magdala. Or si Magdalena siguro yan pag Magdala yan. Yes. Ate Ana? Brojando. Lucas chapter 8 verse 2 po. Ano yun? Brojando, Lucas chapter 8 verse 2. 8 verse 2. Yung pinalayas na kung sino yung ng pitong demonyo. At ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masasamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masasamang espiritu. So si Maria Magdalena ngayon sinaniba ng 7 espiritu. Yan po si Magdalena. Iba yung pong Maria naman doon sa Marta at Maria, sila po yung magkakapatid, kapatid ni Lazaro po, yung tatlo. At marami po kasing Maria diyan, iba-iba pong yun. Kasi doon ang costumbre nila po, yung mga pangalan nila ay halos magkakapareho ng mga nanay. So pinapareho po. So iba-iba pong Maria yon. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you. Ate Ana? Hello? Okay. Opo. May pangalawang tanong po, okay lang. Okay, go ahead. Mapalab question. Tama po ba lang yun? Ano follow-up question po? Kasi di ba tanggap na natin si Kristo sa pamamagitan ng... Kung tama po ba na mag-sign of the cross, yung tama bang mangurot ba? Mangurot pagkatapos di ba tumanggap ka na ng Holy Eucharist? Tapos, karamihan kasi nagsa-sign of the cross tapos ewan ko po sa iba. Basta ang alam ko po. Tapos, pero ang alam ko, hindi na. Ang pagkakalam ko kasi sa misa, 2 beses lang mag-sign of the cross. Pagsimula at pagtapos. Yun lang. Doon sa ebanghelyo, di ba? Gumaganon sa ebanghelyo, may cross na maliliit. Ebanghelyo ganon. Yun lang. Yung iba kasi ginagawa kasi gumaganon. Tapos ganyan. Hindi daw 'yon. Sabi sa amin ni Sir Pantaleon nung nabubuhay pa si Sir Pantaleon, ganyan lang. Tapos yung sinasabi daw na aking kasalanan sa Bisaya pa, akong sala, akong dakong sala. Hindi daw pwede na ganunin. Hindi, isang beses lang daw. Yun. Yan. Tapos doon sa ama namin, iba nakaganon, ang dapat daw, sabi ni Sir Pantaleon, nakaganon. Yung mga limiste nakaganyan pagdating ng Our Father. So doon naman sa Sign of the Cross, ang pagkakaalam ko tinuro sa amin ni Sir Pantaleon nung buhay pa yon, 2 beses lang mag Sign of the Cross, simula ng misa at sa pagtapos. Yun lang. Ma'am Ana? Bro Jando. Yes? Actually, sister, dinidiscourage yan, no, na mag-sign of the cross during receive sa Holy Eucharist kasi unang-una na yung iba kasi nahaharangan ba. So ang sa turo talaga, after mo mag-receive sa body of Christ, say amen, tanggapin mo, kainin mo, tapos pag doon na sa upuan mo, pwede ka doon ka mag-sign of the cross para manalangin.
Yun talaga ang ano niya. Pero kung dyan kami sa harap ng pari, minsan ang pari, may mga pari na ayaw kasi nga naapahala ba? Ayaw nila ginagawa. Actually, okay lang naman yan. It is not necessary. Kung wala namang aral talaga na bawal o hindi. Pero kung pagbabasihan yung guidance, mas maiging doon tayo sumunod, no, na pwede kang mag-sign of a cross kung gustuin, pero doon sa upuan mo na lang. Habang bago ka magluhod para magdasal. Tatiana? Opo. Paano po yung papasok ka ng simbahan, di ba? Kailangan po bang tumawtaw doon sa holy water? Ano yon? Pagpasok ng simbahan, O kaya, noong dati, di ba? Di ba papasok ng simbahan? Opo. Sasawsaw ka doon sa holy water para mag-sign of the cross. Tapos? Paano pag lalabas ka na, tapos namin ka, magsawsaw doon sa holy water? Yun na nga. Sign of the cross. Labas, pagpasok. Bigyan mo natin ng pagsagot kay Brother Angel Dorebe. Brother Angel? Hello, no? Hello po. Okay, tandaan po natin ang lahat ng proseso po, lahat ng procedure po diyan nasa tinatawag nating general instruction of the Roman Missal. Ibig sabihin pangkalahatan to sa buong mundo. Ang mga instruction po ng ganyan, nasa bishop po yan. Ang sabi rito sa general instruction sa chapter 9, page 390, ang sabi po rito na kung sino man yan dinelegate ng bishop, no, sa isang diocese, siya po ang magsasabi, siya po ay may karapatan kung ano ang gagawin ng mga tao, ng mga parishioner. Kagaya ng gestures niya, posture, gesture of veneration, ito, the text of the chants of the entrance, ayan, so entrance of the presentations of the gifts, yung mga readings of the Bible. So lahat po yan nasa bishop po, no? Pero yan pagdating sa dipping of hands dito sa holy water, kung magsa-sign of the cross, actually wala tayong exact na ano doon kung halimbawa papunta at palabas. But ang sa atin dito, as long as nakikita natin kasi yan, ito po yung nangyayari, no? Kung ano yung nakikita natin at inallowed, yun po ay allowed ng bishop. Kasi po sila po ay dinelegate, nasa kanilang kamay kung ano ang gagawin nila about the gestures according to general instructions of the Roman Missal. So kung yun po yung nakikita nyo, iba-iba yan. Kahit sa ama namin naman kung mag-raise hand yung mga tao at approve yan by bishop, pasok po yan, approve po yan ng simbahan. So pagdating doon, kung may nakikita kayong ganun ang ginagawa, that means allowed po ng bishop yon. So okay lang po yon. It's either papasok ka, mag-sign of the cross, through holy water, hanggang palabas. As kung ano yung nakikita nyo po ron, ibig sabihin po nun, yan po ay instruction ng bishop. So okay lang po yon, kahit basta kung ano man yung nakikita nyo doon. It's up to the bishop po kasi siya mag-a-approve ng mga ganong gestures po. Yun lang po, maraming salamat. Ma'am Ana, okay na ba yun? Okay po. Okay na daw. Yun na yun. Okay, so... Salamat po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana. Tulungan po tayo sa next na tatanong naman, si iPad. Hello, iPad. Yan, so yun po ang sagot ni Brother Junre, ni Brother Angel, na sa Biblia merong maraming Maria. Hindi lamang focus kay Mama Mary, kundi may ibang Maria. Yun ay ang si Maria Magdalena, Maria na kapatid ni Marta, meron ding Maria na asawa ni Cleopas. Yun, meron ding yung Maria na asawa ni Cleopas, yun ang ina ni na Santiago, Judas at ni sino yung isa? O tapos pinsan siya ni Mama Mary. Yan. So, yun po ang sagot sa naturang katanungan. Naway po ay nagkaroon po tayo ng kaalaman sa bagay na kung ilan Maria at sino sila Maria sa Biblia. Okay?
So, yun na po. At mamaya, balik po ulit tayo for another episode ng Punto por Punto. Mamayang gabi pala. Mamayang gabi. I-ads ko na rin. May talakayan sa pagitan ko at ni Edwel Hortaleza ng Seventh-day Adventist kung saan patutunayan niya na ang titulo ng Papa daw di umano na Vicarious Filii ay katumbas ng 666 na nasa Revelation 13:18. Yun ang kanyang topic mamayang gabi. So, abangan po natin yan. Naway mag-enjoy tayo mamayang gabi sa Night of Doctrinal Talakayan. Okay? Maraming salamat po and bye-bye.